Eto mga manok ko. Nasaan yung mga pearl onion? Ako kukuha. Chef! Chef! Chef, okay ka lang? Anong gagawin natin? Nawalan siya ng malay. Chef Ferat, Anong gagawin natin? Maraming salamat po sa pagpunta. Please come again. Thank you rin. Ma'am Nas, Miss Edna, may nangyaring hindi maganda. Ano nangyari? Nadula si Chef Ferat. Ano? Nawalan po siya ng malay. Tulungan niyo po kami. Tumawag kayo ng ambulansya ngayon din. Saan na ambulans? sana ayos lang siya. Asuman, sandali. Saan ka pupunta? Puntahan ko si Ferat. Huminahon ka nga. Kailangan natin kausapin ng mga Wala customer. akong pakialam. Asuman, sa ngayon, ang mga customer ang priority natin. Itiwan mo nga ako. Excuse me, ma'am. Kandemir, Yes, ma'am. I was fine. We're very sorry but something unexpected happened to our chef. We truly hello? appreciate your understanding. kailangan namin ng ambulansya ngayon din. Sige, ibibigay ko ang address namin. Chef Ferat. Tabi! 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 Ferhat! Please, buksan mo ang mga mata mo, Ferhat! Ferhat, can you hear me? Ferhat! Ferhat, please! Chef Ferat. Ferhat! Chef Ferat. Ferhat! Come on, please, open your eyes. I'm begging you. Please, I beg you. Naririnig mo ba ako? Ferhat! Come on, please, open your eyes. I'm begging you. Ferhat! Alam na, ingat ka. Nakilala niyo. Kumusta na, Miss Sultan? Mukhang magkakaroon ka ng general cleaning ah. May importanteng bisita ka? Baka darating yung inaasahan niya. Wala akong panahon sa inyo ngayon, kaya sa susunod na lang. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko alam sa'yo, Dorie. Kung magtanong ka, akala mo wala kang alam. Ngayon sinasagot na kita ng harap-harapan. Ano pa ba ang gusto mo? Huwag ka nang magalit. Napansin kasi namin hindi na namin nakikita si Mr. Hazim. Sinasabi namin to sa'yo kasi baka sakaling may nangyari sa inyong hindi maganda o kung nag-away kayo o anuman. Ay, Panginoon ko, bigyan mo ko ng lakas na wagpatulan ng mga babaeng to. Siguradong may nangyari sa kanila. Malalaman din natin Oo kung nga. ano yun. Tayo na. Hindi ko hahayaang maapektuhan ako ni Hazim. Mukha talagang sinusubukan ako ng may kapal. Anong balita, Miss Feza? Anong dahilan bakit nandito ka? Dumaan ako sa shop. Sabi nila dito kita maaabutan. Pwede ba tayong mag-usap kahit na saglit? May mahalagang bagay tayong dapat na pag-usapan. Please, I beg you, magsalita ka, Ferhat! Ferhat! Do you hear me, Ferhat? Okay ka lang, Chef? Ferhat, please magsalita ka naman. Nasaan ako? Sa restaurant, kasama mo ako. You're in the kitchen. Mabuti ng pakiramdam mo? Ferhat! Kumusta? Is he okay? Tumawag na ako ng ambulansya. Papunta na rito. Magsalita ka muna. Chef Ferat, kaya mo bang tumayo? Sige, dahan-dahan. Pakiusap, magsalita ka. Anong lugar nga to? Oh, hindi! Sino ka naman? Kailangan ko magpahinga muna. Chef! Ingatan mo. Chef Ferat, Shabnam. Hindi na ako magpapaligoy at didiretsahin na kita. Maraming beses nang nasaktan ng kapatid ko. At sigurado akong wala kang alam sa mga yon. Kung ang tinutukoy mo yung ex-wife niya, alam ko dahil nabanggit niya sa akin yon. Nakwento niya? Kung ganon, ibig sabihin,
Naiintindihan mo na hindi niya kakayanin na masaktang muli tulad ng dati niyang naranasan. Ang totoo niyan, ayokong makita ang kapatid ko na muli siyang makaramdam ng ganong klaseng sakit. Wala akong intensyong makasakit ng kahit na sino man, Miss Feza. Yun din ang iniisip ko tungkol sa'yo. Ibig sabihin, naiintindihan mo na kailangan mong layuan ang kapatid ko, tama ba? Hindi pwedeng magsama ang dalawang taong galing sa magkaibang mundo dahil sa hindi nila pagkakatulad. Dahil ang isa sa kanila masasaktan lang. Tama ka. Patunay doon yung nangyayari kina Firat at Naz. At hindi kayo naiiba ng kapatid ko sa kung ano man ang pinagdadaanan nila. Babalik na ako sa trabaho ko kung tapos mo na ang lahat ng gusto mong sabihin. Kailangan kong ayusin ang pinamili ko. Pero wala pa rin akong sagot na nakukuha sa'yo. Naiintindihan kita. Huwag ka mag-alala. Kung gano'n, naalis na ako. Salamat sa pangunawa mo. Ako yung taong lagi mong ginugulo ang buhay. At ganun din ako sa'yo. How could you not remember matapos ang lahat ng ginawa natin sa isa't isa? He could forget everyone except me. Naalala mo ako, hindi ba, darling? Ako ang pinakamamahal mo, your fiancé. Ex-fiancé, ang gusto niyang sabihin. Sige, I will tell it to you straight. Siya nang iwan sa'yo nung dapat na ikakasal kayo. Baka yun maalala mo, Firat. Hindi. Our relationship is different. Maaalala niya si Miss Naz kung matatandaan niya rin yun. Sebnem, tumawag ka ng ambulansya. Bakit wala pa rin? On the way na. Okay lang ako. No need to call for an ambulance. Paano okay ka? You can't remember a single thing. Sana ganun na nga. Na pinagtangkaan mo akong patayin na gusto mo akong makulong, na iniwan mo ako ng kasal natin. Diyan ka na nga. Wala na akong pakialam kung may mangyari man sa'yo. You still have the nerve to joke around? Aray, Talagang nakuha mo pang manloko, Firat, ah? We were so worried about you. pasensya na. Pero gusto ko lang makita kung gaano siya mag-aalala sa akin kung meron akong pagkakataon. And one more thing, I also wanted to apologize to you pero si Chef Firat, pinapatawad na ang sarili niya kaya okay na. Grabe, wala na akong masabi. Speechless ako sa ginawa mo. Ika-cancel ko na yung ambulansya. Mahal kita. Salamat. You really are something else. Bahala ka dyan. Okay. Atila, gusto mo ba paganda din kita ng sandwich? Maraming salamat, Sir Bora. Baka sakaling bumaba ang excitement ko. Ano meron? Di ka mapakali. Sir Bora, meron ako impormasyon na di ka panipaniwala tungkol kay Chef Firat. Hindi mo pa rin ba tinitigilan ng pamilya nila? Pabayaan mo na lang sila. Para silang matryoshka dal. May lumalabas kapag binubuksan mo, akala mo hindi na matatapos. Merhaba. Merhaba. Sir Thailand, Ano to? basahin niyo, sir. Pangalan ni Firat ang nakalagay, ah. Opo. Magaling. Naz! 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 Sandali lang. Sandali, ano ba? Psychopath talagang lalaking yun. Isa siyang psychopath. Kung ako ang tatanungin, in love lang siya. At ganun ka rin, di ba? I really don't know what happened sa inyong dalawa pero sa nakikita ko lang ngayon. Sebnem, pakiusap, tumigil ka na. Okay, sige, fine. Titigilan na kita. Pero may itatanong pa ako sa'yo. And after that, I will shut up about it. Despite everything na nangyari, mas gusto mong di mo nakilala si Firat? Naz, hindi pa ako nai-in love. You know that, di ba? Pinagbawalan kong sarili kong ma-in love. And perhaps yun ang pagkakamali ko. Because I stopped myself from falling in love. And that mistake is keeping us from living. And not just existing. Ano bang dahilan bakit tayo nabubuhay?
To strive for the better. We rise up when we fall. Hindi kaya... This fear of failure is the one that's preventing us from experiencing complete happiness? Baka dapat munang masaktan bago sumaya. What do you think? Sebnem. Anong mapapala mo pag nakuha mo siyang pumayag sa agreement? Nakalimutan mo na. Nawala sa akin ang fiancé ko, ang trabaho ko dahil sa kanya. Kaya mawawala rin lahat sa kanya. He will understand kung paano ang mawalan. Here we go again. Balik na naman sa paghihiganti mo sa iba. Pwede ba, Abby? Tingnan mo muna sarili mo bago ka magpakitang gilas sa iba tungkol sa mga psychological na bagay. Bakit mo pinapahalagaan ng ibang tao? Are they more important? Why are you so worried with those pathetic people? Sawa na ako sa pangingialam mo. Sa panghihimasok mo sa ginagawa ko. Kung gusto mo, humanap ka ng ibang solusyon sa problema. Kung hindi mo na matiis na makasama ako, then just leave. I'm so sick of your comments. Hoy, my friend. Ha? Anong gagawin ko ngayon? Ano yan? Lalabas ako, magkita tayo sa park. Paano mo iintindihin ang ganito? Dapat ba akong bumili ng bulaklak o wag na pumunta? Komplikado ang mga babae. Ano sila? Mahirap ulaan kung anong gusto nilang mangyari sa buhay. Oh, Mirza, ano na ang gagawin ko? Anong gagawin ko ngayon? Hindi ba sabi niya lumayo muna kayo sa isa't isa? Bakit gusto niyo makipagkita? Hindi ko alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mirza, kung i-chat ko na lang siya. Ano? Sabihin ko na marami akong ginagawa. Yung kunwari, wala akong pakialam sa kanya. Ano? Hindi ko alam, my friend eh. Hindi ako magaling sa mga ganitong bagay dahil wala akong karanasan. Alam mo yan. Kaya nagpapaturo ako kay Auntie Gulendam. Pero alam mo ba kung ano sinabi ni Firat? Ano sinabi niya? May pag-ibig kung may laro kang gagawin. Kung ganun lalaruin ko. Oo, laruin mo. Sana maging masaya kami. Ganun na nga. Eto na. Sige, type mo. Isend ko na. Oo, send mo na. Isend ko na. Sige na. Ayan, nasend ko na. Ayos. Sana nga tama si Firat. Malamang tama siya. Maganda sinabi niya. May pag-ibig kung may laro kang gagawin. Maganda yung kasabihang sinabi niya. Maganda yung kasabihan. Oo, maganda yun. Gawin mo Dapat yun. lang, Sige. harapin ko siya. Dahil hinahabol ang tumatakas. Tama. Pero, Ergin. Ha? Hindi ba sobra naman yung ginawa mo? Hindi. Ayos Dahil lang ang ginawa ko. hinahabol Huwag ka masyado tumatakas. mag-alala, my friend. May pag-ibig kung may laro kang gagawin. Ituloy mo yan. Huwag ngayon. Pagod ako. Ano? Oh, bakit? I know. Nagkamali ako. I just called para malaman mong okay ako. Nasaan ka? Lugar ba natin yan? Paano mo nasabi na lugar natin kung nasan ako? Pumunta ako rito to take a break from everything. Bakit ba tungkol na lang sa iyong lahat? Aba, at binabaan ako, ha?
Deep breath. Calm down. Calm down. Calm down. Deep breath. Calm down. Calm down. Anong nangyayari? Pangalawang beses kong nakita yung babaeng yan. Baka inaakit niya yung lalaking di nag-iisip. Sinong hindi nag-iisip? Yung laging nakasuot na tropical na design na damit. Best friend ni Firat. Si Ergin. Puntahan natin si Hyrie. Nandun ang tunay na material. Di magtatagal malalaman din natin. Hindi. Sa tingin ko, hindi tayo dapat sumugal. Ganito ang gawin natin. Maiwan ka rito, tapos pupuntahan ko si Hyrie. Sige, magkita tayo pag tapos na tayo. Puntahan mo si Hyrie. Sige, Mare. Aalis na ako. Sige. Kita na lang tayo. $38 lahat, pero bigyan mo na lang ako ng $35. Okay. Eto. Salamat. Salamat din. Paalam. Paalam, balik kayo ulit. Di ko alam kung may nagawa akong mali. May blue tick naman pero wala siyang reply. Hindi ko naiintindihan yung mga ganyang bagay. Pero yung text mo naman kasi para kang baka na tumanggi. Ganun ba yung dating? Hindi niya naiintindihan ang sitwasyon ko kahit anong gawin ko eh. Hindi kaya naiintindihan niya? Tapos strategy lang niya? Ano sa tingin mo? Hindi ko na talaga alam. Sasabog na ang utak ko. Sobrang stress na ako, Mirza. Ikaw muna bantay rito ha. Magpapahangin lang ako. Samahan na kita. Hindi na. Dito ka na lang. Gusto ko mapag-isa para makapag-isip. Ano sa tingin mong ginagawa mo, ha? Abala ako sa buhay ko. Strategy mo ba to o ano? Yung paggalit mo sa akin, strategy yon? Hindi, Shabnem. Imposible yun. Huwag mong gawin sa akin to. Anong strategy? For the first time in my life, naranasan ko na rin na magmahal at sinabi ko na okay lang maguluhan. Basta sa'yo lang ako maguguluhan, wala nang iba. Pero ano ba tong ginagawa mo? Anong ginawa ko? Yung dirty trick! Yung katsipa na panloloko mo sa akin! Teka lang. Sandali muna. Ano ulit yung sinabi mo? Okay lang maguluhan basta sa akin ka maguguluhan? Yun ba ang sinabi mo? Kung aasta ka ng ganyan na hindi ko maintindihan at ang dami-dami mong paligoy-ligoy, wala akong sinabi. Hindi, nagkakamali ka. Madali ako maintindihan na tao. Kilala mo ko, di ba? Nagawa ko yun dahil naguguluhan ako sa pag-ibig. Pero hindi ko na yun uulitin. Pinapangako ko, hindi ko na ulit yun gagawin. Hindi na talaga. Kung ako sa'yo, kalimutan mo na yung sinend kong text. Total, hindi naman ako nag-iisip eh. Naguguluhan lang ako. Dahil alam mo naman, gustong gusto kaya kita. Hindi ko ba itatanggi yun? Ikaw naman ang hindi makakatulog mamaya.
What are you doing here? Please forgive me. Hindi mo ba kukunin tong bulaklak? Bakit mo yan pinitas? Sayang, ang ganda pa naman. Hindi ba mas maganda that your eyes are wide open pag hinaharap mo ako? Itong bulaklak ay nagsisilbing isang shock absorber dahil walang sino man ang nagagalit sa bulaklak. Pero pwede namang magalit to the person, right? To such a handsome and lovable person like me? Good evening. Welcome po, Ma'am Naz. Is my baba already here? Hindi pa po dumarating. Okay. Ikaw talaga. Oh, my sweetheart. My beauty. Tingnan mo kung sinong bisita natin sa bahay sa gabing to. I know who it is. Rinig ang mga tawanan niyo sa sala. Hi, my beautiful Naz. Anong meron? Why are you here? Hindi magtatagal and you will find out why. Ayokong malaman whatever it is. Salamat. Good night. Tungkol kay Chef Ferrat. Ano naman yan? Bago mong paninira kay Ferhat, when will you finally stop? Pakinggan mo muna si Thailand. He has strong evidence against him this time around. Sinasabi ko sa'yo, from the very beginning, he's fooling you. Pero ayaw mong maniwala sa akin. At tama pala ako. Makikita mo at maniniwala ka. And not just because I said it. Tingnan mo na lang, Abla Sultan. Magiging promotion yun para sa restaurant natin. At malalaman ng buong bansa kung gaano kagaling ang mga kamay mo sa pagluluto. Isa pa, ito na simula ng emo era mo. At higit sa lahat, sasabihin mo sa akin ang tungkol sa pagmamahal mo sa pagkain. Alam ko namang maganda yung programa. Pero kahit ano pang sabihin mo, hindi ko gusto si Thailand. Kaya kalimutan mo ng pagsali sa programa niya. At kung sakaling sumali ako, paano ko yun ipapaliwanag kay Ferhat? Hindi. Hindi yung mangyayari. Hindi ko kaya. Tama si Anne, at kapag nalaman to ni Abby, malamang baka mawala siya sa katinoan. Ay, hindi. Tapos, yun lang ba ang kinakatakutan nyo? Sige, pagsasamahin ko ang hypnosis at psychoanalysis methods ko para mapapayag ko si Ferhat. Ako nang bahala, madali lang yun. Wala na namang katuturan yung sinasabi mo. Puro ka na lang kalokohan. Ayoko nga. Sabing ayoko, hindi. May agreement yung kapatid ko. Hindi ko alam kung ano, pero tungkol kay Ferhat.
May pinaplano na naman siya. Mag-iingat kayo. Hindi na natatapos yung mga tumatawag at nagte-text sa'yo, Sevi. Ano oras na? Sino ba yan? Ah, si Elif lang. Naiinis na nga ako eh. Tawag siya ng tawag. Lagi niya akong tinatanong tungkol sa notes sa tax. Gusto ko nang sabihin na mag-aral ka mag-isa. Ano ako utusan? Nilalaan ko ang gabi ko sa sarili ko at pag-aaral. Ayos ka lang ba? Huminahon ka, pwede ba? Bakit bigla ka nagagalit ngayon? Huwag mong ibigay yung notes, tapos! Hindi ko na kasi kayang tiisin pa mga ginagawa niya. Abla, may napanood akong detective movie kagabi at ganito yon. Mula umpisa hanggang matapos yung movie, sabi nung lalaki, hindi ako mamamatay tao, hindi ako yung pumapatay. Pagkatapos alam mo nangyari sa huli. Siya nga yung pumapatay. Auntie, tumahimik ka. Wala na sa katinoan ng mga kasama ko. Ano pinag-uusapan nyo? Welcome, Iho. Halika. Pirat, halika rito, halika. Maupo ka rito at uminom ng tsaa. Firat, meron kasing nakakatuwang pangyayari ang naganap. Ganito kasi yon. Si Abla Sultan at ang restaurant natin binigyan ng pagkakataon para sa isang TV program. TV program. At yung title ng program, walang iba, kundi Recipe of Love. Maganda. Gusto ko yung title. Oo, maganda. Tapos, anong content gusto kong malaman? Ganito yon, bale, yung programa. Yung programa, Inspiration of Love, yung mga recipe na mula sa mga pagkain na mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tapos, ipapaliwanag yon at yung mga kwentong pag-ibig, yung hindi rated R na mga eksenang ibabahagi. Si Abla Sultan, binigyan nila ng isang episode para doon sa programa. Ano sa tingin mo, hindi ba maganda yung concept? Okay lang naman, di ba? Maganda yung format. Kanino yung program? Yun ang hindi pa masyadong malinaw sa amin. Ang bagay na yun, komplikado at hindi pa rin malinaw. Dahil yung pangalan, yung host ng programa, buhol lang buhok. Gusto ko yan. Okay. Sige, gawin nyo. Iho, hindi kaya nauntog ang ulo mo? Ano nangyari? Ayos ka lang? May Okay lagnat lang ka ako, ba, ha? Auntie. Medyo inaantok lang ako kaya matutulog na ako. Good night sa inyo. Sige, good night, Firat. Sabi ko sa inyo ito ang tunay na kapangyarihan ng hypnosis at psychoanalysis. Hindi, mali ka doon. May kakaiba sa batang yon. Sana walang nangyari. Nakita mo na? Nagsinungaling ulit sa'yo si Firat. Sa tingin ko, hindi mo na siya hahayaan to be part of your life. Siyempre, hindi lang siya, pati na rin yung ibang involved. Hindi ko magagawa. Partner si Ferrat ng restaurant. What do you mean? Naz, hindi magtatagal kukunin sa'yo ng lalaking yun ang restaurant. Don't you understand? Kailangan natin siyang maalis agad. Please relax. Thailand. Sigurado akong may paliwanag to. Pupunta ako at aalamin ko bukas. Pupuntahan mo siya and you will give him another chance to lie to you again? Sige na, good night, Thailand. Tatawagan mo ako bukas at sasabihin mong tama ako. Makikita mo.
Sebnem, kailan huling pumunta sa restaurant si Sir Dalos? Sir Dalos? Bakit bigla mo na namang natanong? May bago na naman siyang offer para bilhin yung restaurant? Hello? Bora? Wala na akong mga kasama kaya pwede na akong tumawag. Alam ko yon. Kaya hindi na ako tumawag uli. Hindi ko naintindihan yung gusto mong sabihin doon sa text. Ano ba yun? Yung alam ko lang yung tinext ko sa'yo. Wala na ako ibang alam dahil nag-away kami ng kapatid ko. Mukhang nagkaroon ng dilang abi mo sa isang tao with a shady reputation. Pero whoever that person is at kung ano ang details, wala na ako nalalaman. Naiintindihan ko. Ikaw, nasan ka naman ngayon? Hindi ako makakauwi. Maghahanap na muna ako ng hotel. Gusto sana kitang samahan. Ginagawa mo na. Nasa puso ko ang maganda mong mukha. I-text mo sa akin kung saan ka mag-i-stay. Gagawin ko. Good night. Good night. Ano bang ginagawa mo? Yung kalikabok nagkakalat kung saan-saan. Malapit na akong matapos. Abla Sultan, naisip ko lang pakinggan mo muna ako kung tatanggapin natin yung offer ni Thailand. Ano ang love recipe ang naiisip mong gagawin mo? Maganda kung may regression therapy ka para sa sarili mo, babalik ka sa nakaraan. Ano kaya yung pagkain niluto mo para kay Uncle Sardal? Gumawa ako ng sabaw na lason. Ginawa ko rin yung kebab at ganun din yung pastry version. At pwede rin akong gumawa ng atsara kung kailangan. Naz? Napadalaw ka? Hindi ko masasabing okay ako, Miss Sultan. Anong binabalak niyong buong pamilya? Anong ginagawa niyo pag nakatalikod ako? Bakit kung umasta ka para ka naniningil ng utang? At ano yung binibintang mo sa amin, ha? Anong pag nakatalikod ka? Tignan niyo kung sinong hinaramo ni Firat ng pera para maging partner ko sa restaurant. May pinirmahan siyang agreement. Grabe ang pagkakataon dahil may-ari din siya ng maraming malalaking restaurant. Anong kinalaman namin? Pag tinignan niyong mabuti ang pangalan sa kontrata, malalaman niyo ang personal na connection sa inyo. Kaya gusto ko muna kayong marinig bago ko kausapin si Firat. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Bakit wala akong malasahan? Abi naman, bakit hindi ka sumasagot? Nag-aalala na kami dito. Abi naman, please. Sabutin mo ang tawag ko, Abi. Isa tong Greek tragedy. Hindi ka namin maililigtas sa pagkakataong to, Firat. Hindi siya sumasagot. Ite-text ko siya. Sana mabasa niya. Sana hindi niya maunang makita ang liwanag sa dulo ng tunnel bago niya mabasa.
Cellphone? Anong ginagawa ko sa cellphone? Ano ba nangyayari sa akin ngayon? Anong ginawa mo, Abby? Bakit mo nagawa ang bagay na yun? Sagutin mo ang tawag ko. Alam na ni Anne ang lahat. Papunta na siya sa'yo at galit na galit. Good night din, Auntie Sultan. Paano mo nagawa ang ganung bagay sa amin? Paano? Sumagot ka! Sagutin mo ang tanong ko bago ako may magawang hindi maganda sa'yo! Bakit? Paano mo nalaman yung... Paano niya nalaman? Sinabi ko sa kanya, hindi mo na kami maloloko ng mga kasinungalingan mo. Firat, magsabi ka ng totoo. Sabihin mo sa akin, paano mo nagawa ang ganitong klaseng pagtataksil sa akin? Bakit at paano mo nagawang tanggapin yung pera na galing sa kanya? Sabihin mo sa akin! Ako na po ang magsasabi, Miss Sultan. Before pa siya gumawa ng bagong kasinungalingan, yung lalaking si Serdal, ibig kong sabihin yung ex nyo, ilang buwan niya kaming pinuntahan para makuha yung restaurant. And every time na tumatanggi kami, mas tinataasan niya yung offer sa amin. Nung naisip niyang wala siyang magagawa sa amin, ginamit niyang pamangkin niya para makapasok at maging traidor sa loob ng restaurant. Ano? Wala akong alam sa sinasabi mo. Sigurado wala kang alam? Hindi ako isang traidor. Lahat ng ginawa ko para sa restaurant. Lahat ng ginawa ko pagtulong ko yun sa mga tao doon. Malamang! Puro pagsisinungaling ang sinasabi mo tungkol sa pagtulong mo sa mga tao, hindi ba tama? Auntie, kilala niyo ako, di ba?